Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hello mga kababayan, good afternoon, good evening, good morning kung saan man dako kayo ng mundo. O puntahan natin itong press briefing kanina ni Yusek Claire Castro kasi nga talagang parang mapapansin natin na si Yusek Claire at saka si President Bongbong Marcos para talaga silang hindi nag-uusap. Kasi nga merong nakakita kay Ombudsman Boying na pumunta sa Malacanang, hindi niya nakita or hindi siya nagsasabi ng totoo. Dalawa lang yan mga kababayan. Kasi tinanong siya dito kung ano yung pinag-usapan ni Ombudsman Boying at saka ni President Bongbong Marcos, hindi niya daw nakita na nandun sa Malacanang si Ombudsman Boying. Dahil ano ba yung pinag-usapan dapat, diba? Dahil ba yan sa naging surprise rally ng miyembro ng mga INC? Bakit nakakapagtaka lang na ang isang spokesperson ng Malacanang hindi niya nalalaman or nakikita kung sino-sino yung mga ka-meeting ni President Bongbong Marcos. Diba? Pakinggan po natin. Hi, Yusek. Good afternoon. Ombudsman Boying Remulla was here in Malacanang, as confirmed also by some of the members of his press corps present in the office of the Ombudsman. Ano po yung naging usapan nila ng Pangulo? Hindi ko alam eh. Hindi ko nakita. May nagtanong nga sa akin kanina kung dito magpe-press briefing si Ombudsman. Sabi ko, hindi. Wala akong personal na knowledge. Kung pumunta, wala rin ako alam. And with the INC saying this rally supports Senator Marcoleta, does Malacanang think such announcements of his looming arrest should be made public pa po? Kapag may warrant of arrest na siguro, kung meron man. As of now kasi, there's no case yet. There's no warrant of arrest issued by the Sandigan Bayan. So, di natin alam kung saan galing, totoo, ang dahilan ng surprise rally nila. Dahil talaga pong binanggit ito ay patungkol kay Senator Marcoleta, right? Yes, Ivy. Okay. Okay. Tanong mula kay Rafi Ayeng muna. Magandang hapon, Yusek. Yusek, dun sa 85 pesos na wage hike, na wage increase, kailan po ito napirmahan? Hindi ko po nakuha ang dokumento. Yan po ay ibinigay lang sa akin bilang good news. So, hingi ko na lang po yung dokumento at bibigyan ko kayo. Kasi po, based on the comment sa social media, yung timing po is in-announce ngayon sa kabila ng pagkakagulo sa EDSA Shrine. Kung in-announce po ito ngayon, ibig sabihin way back, nakadraft na siya. So, ibig sabihin way back a month, ay napag-aralan po ito kasi hindi po ito gagawin lang ni Labor Secretary Tolentino kasi ito ay pinag-uusapan. Kaya nga po Regional Tripartite Productivity Wages Board. Kasi grupo po ito na silang magde-design. So, wag nilang bigyan ng mali siya kung ngayon in-announce. Kasi meron mga mamabatas humihiling na itaas ang sweldo. Diba? Pag ngayon binigay at itinaas ang sweldo, sasabihin nila, tina-timing. So, hindi na natin alam kung saan tayo pupunta. And yung TUCP po, yung Trade Union Congress of the Philippines, na humihiling na dapat daw ay 200 yung taas na sahod. At sinasabi yung 85 minimum wage increase, and I quote, the increase is not only grossly inadequate in the face of the collapse in workers' purchasing power, but will even be released in tranches, forcing workers to wait months before receiving the full amount. Tayo naman po ay kumikilala sa kalagayan ng ating mga manggagawa. Pero binabalanse rin po ito sa kakayahan ng ating mga employers. Mahirap po na magbigay bigla ng malaking sweldo, tapos hindi rin kakayanin ng employers, mag-lay off na employees, mas mawawala ng trabaho ang iba nating mga kababayan. Mas marami magkakaroon ng unemployment rate ay tataas na naman. At yung hinihingi nila na minimum wage, ito naman po ay
trabaho na ng Kongreso. So sa atin po, kung ano lang po ang nakikita at na-assess ng Regional Tripartite Productivity and Wages Board, yan po ang ibinibigay. Sunod na tanong mula kay Maricel Lalili, TV5. Quick follow-up lang po. What are the deciding factors whether or not the President will push through with his visit to Canada? Hindi pa po namin napag-usapan. So, sa ngayon, walang update. Siguro po, tatanungin natin si Sectes Lazaro. So, is it safe to say na for now tuloy si Presidente sa biyahe sa Canada? Wala pa po kasi sa akin binibigay na anong update. So, status quo. Okay. Ma'am, sorry, follow-up. Yung sinabi po ninyo kanina na managot ang dapat managot and clearly there are possible violations dun po sa rally na nangyari. Depende sa maiimbestigahan. Okay, but are you referring to the organizers of the rally, the leaders of INC? Sino po yung sinasabi natin na pwedeng managot? Depende po sa maiimbestigahan. Hindi po natin alam pa yung pinakapunot dulo nito. Sino ba yung maaaring ng gulo? Sino yung nag-cause ng trapiko at hindi makadaan yung ibang mga sasakyan. So, aalamin na lang po natin. Okay. Christian Yusores, DZMM. Ma'am, going back to the question of Ivy kanina, dahil po may ilan doon sa mga nag-protest ang nililink yung kanilang pagkilos doon sa pagsasampa ng kaso kay Senator Marcoleta. Ano po ang tingin ng Malacanang doon sa maagang pag-aanunsyo din po ng ombudsman na sasampahan ng kaso si Senator Marcoleta, na yun ang ginagamit ngayon ng mga nag-protest na dahilan kaya sila lumabas ng kalye para kontrahin po yun? Dapat po ba na maagang nag-aanunsyo ang mga opisina ng kung sino ang mga sasampahan ng kaso? Hindi po natin hawak ang Office of the Ombudsman, kung ano ang kanilang magiging statement. Pero kung in-announce man po ito ni Ombudsman Boying Remulla, tama po ba nasagot ang rally? Hindi po ba mas dapat na daanin sa proseso? Maniwala tayo sa proseso? Hindi pa naman po nakakasuhan. Hindi po ba mas hindi maganda ang tingin or magiging tingin ng ating mga kababayan kung parang hinihiling nila na madismiss ang kaso sa pamamagitan ng pagsasagawa ng rally? Follow-up question mula kay Tristan Nadado, Newswatch Plus. Yusek Claire, balikan ko lang po yung activity sa EDSA ngayon. Does the protest today place President Marcos in a politically complicated situation since the INC endorsed his candidacy in 2022? And if hindi naman po ito nagpa-factor in, may personal message po ba si Pangulo sa mga umattend ngayon ng protesta? Ang Pangulo po ay naniniwala sa paninindigan ng INC. Ipatupad ang batas, transparency, accountability, managot ang dapat managot. At yan po yung ginagawa ng administrasyon. Kung dapat managot ang isang Senator Marcoleta na nagkataon na miyembro ng INC, hindi po ba dapat na i-push din natin yon? Dahil lahat naman tayo dito ay dapat na naniniwala sa pagpapanagot ng mga di umanong gumawa ng krimen or paglabag sa batas. Mas paniniwalaan ng Pangulo na yun ang isususog ng INC na kahit sino pa ang makasuhan. Miyembro man nila, hindi miyembro, kakulay, kaalyado, iniidolo, dapat walang ganon. Dapat pantay-pantay. At yan naman din ang gusto ng INC. Okay, Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, you earlier mentioned wala pong threat against the president that was seen by the intelligence community or his immediate security detail. Bakit po kinailangan na isarado yung ilang mga roads, bridges, gates leading to Malacanang? Para po mas maproteksyonan ang mga nandito sa loob, kasama kayo. At alam po natin na kapag kami ganitong mga klase ng rally, ano naman po ito kasama na po ito sa paghahanda. Ma'am, sorry, maproteksyonan against who kung wala naman pong threat?
Hindi po natin alam kung may mangyayari dito, kung may papasok or what. So ito po ang pinaka-opisina ng ating Pangulo. So dapat din po natin itong proteksyonan. Kahit ano pang klaseng rally yan, maliit, malaki, dapat natin proteksyonan at ito po ay parte na po ng seguridad. I understand na repeatedly you have mentioned na the President understands what the rallyists are calling for. Pero hanggang kailan po mag-exercise ng caution ng administrasyon, and when do you draw the line kung kailan naman po ito magfa-flex ng muscle? Or is it a wait-and-see mode kung kailan sila mapapagod na until mag-disperse sila doon? Hindi ko po masasabi na yan po ay parte ng operasyon. So kung ano po ang gagawin patungkol dito, hindi ko po maibubunyag. Ma'am, last from my end, saan po nagmo-monitor ang Pangulo? Nananatili po ba siya dito sa Malacanang or has he been taken elsewhere for his protection as well? Nandito po sa Malacanang. Thank you po. Okay, maraming salamat. Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire. Bago tayo magtapos, ngayong araw ay nakatakdang tanggapin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang ang credentials ni Resident Ambassador Designate of the United States of America to the Philippines, His Excellency Lee Lipton. Si Ambassador Lipton ay may 5 dekadang karanasan at malawak na sa kasanayan sa private sector na tiyak na makakatulong sa kanyang bagong tungkulin. Maligayang pagdating sa Pilipinas, Ambassador Lipton, mabuhay po kayo. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay gumagalang sa karapatan ng ibang tao. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong. Ang tanong, ang administrasyon ba gumagalang din sa mga ordinaryong mga Pilipino at nakikinig sa panawagan na dapat managot na yung may mga kasalanan sa pagnanakaw ng kaban ng bayan? So ano yung masasabi nyo dito mga kababayan sa isa na namang press briefing ng ating pinaka-the best na spokesperson ng Malacanang? Tandaan, tayo lang po makakatutulong sa sarili natin. Huwag po tayong umasa sa mga politikong kurap. God bless po sa ating lahat. Ingat po palagi. Magandang araw.